Ang pagpasok ni Rhea Di Maculangan sa Creamline Cool Smashers ay isang makabuluhang hakbang na maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa dynamics ng koponan. Kilala si Di Maculangan bilang isang veteranong setter na may malawak na karanasan sa lokal at international na kompetisyon. Ang kanyang pagsali sa Creamline para sa nalalapit na AVC Champions League ay hindi lamang isang simpleng roster move, kundi isang indikasyon ng posibleng rekalibrasyon sa playmaking ng team. Sa kasalukuyan, si Kyle Negrito ang pangunahing setter ng Creamline, habang si Mafe Galanza ay bahagi rin ng kanilang playmaking rotation. Ang pagdating ni Di Maculangan ay maaaring magdulot ng kompetisyon sa posisyon na posibleng magresulta sa pagbabago ng roles o playing time para sa ilang miyembro ng team. Ang kanyang karanasan at leadership ay maaaring magbigay ng bagong perspektibo sa opensa ng Creamline, ngunit maaari rin itong magdulot ng adjustments sa existing chemistry ng koponan. Samantala, si Ja Morado de Guzman, ang long-time starting setter ng Creamline, ay kasalukuyang naglalaro para sa Denso Airy sa Japan V-League at nakatakdang magpatuloy sa kanilang 2024-25 season. Bagaman may mga spekulasyon tungkol sa kanyang pagbabalik sa Creamline, wala pang opisyal na pahayag ukol dito. Ang presensya ni Di Maculangan ay maaaring magsilbing tulay habang wala si Morado de Guzman. Ngunit maaari rin itong magbukas ng diskusyon tungkol sa long-term plans ng team sa kanilang setter position. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Creamline na manatiling kompetitibo sa mataas na antas ng volleyball. Ang integrasyon ni Di Maculangan sa sistema ng Cool Smashers ay isang pagkakataon para sa team na mag-evolve at mag-adapt sa mga bagong hamon. Sa huli, ang tagumpay ng koponan ay nakasalalay sa kanilang kakayahang mag-adjust at magtrabaho bilang isang cohesive unit, anuman ang mga pagbabago sa kanilang lineup.